Noong 1976, isinulat ng bandang Eagles ang Hotel California na sumikat sa buong mundo. Ngunit ito rin ang isa sa pinakamisteryoso. Dahil sa malalim at tila creepy na lyrics nito, maraming urban legends at teorya ang nabuo sa loob ng ilang dekada. Ang kanta ay kwento ng isang lalaki na nakakulong sa isang abandonadong hotel. Hindi ito isang literal na hotel at walang sino mang nagmamay-ari nito. Nagsimula ang lahat sa isang lalaki na nagmamaneho sa isang madilim na highway na sinasabing on a dark desert highway. Ang amoy ng kolitas na isang uri ng halaman na may bulaklak na nagbibigay lamig sa hangin na dumadampi sa pagod na lalaki. Dito nagsimula ang misteryo nang nakakita siya ng liwanag sa malayo sa isang mataas na hotel at dito niya nakatagpo ang isang babae sa may pinto. Ang paglalarawan sa babae ay tila isang siren sa mitolohiya, mapang-akit pero mapanganib. Nang makarating ang lalaki sa pinto ng hotel, pagkatapos niyang makita ang shimmering light, naroon ang babae na naghihintay. Nagbigay ng babala o welcome. Sabi sa lyrics, she stood in the doorway. I heard the mission bell. Agad na pumasok sa isip ng lalaki ang linyang, this could be heaven or this could be hell. Maaring ito ay langit o maaring ito ay impyerno. At ipinakita sa kanya ang daan papunta sa koridor. Inilarawan ng lalaki na ang babae ay isang mayaman pero baliw sa material na bagay. Mind Tiffany Twisted at isang wordplay para sa sasakyang Mercedes-Benz na nagpapakita ng kanyang pagiging maluho. Habang naglalakad sila sa loob, ipinakilala o ipinakita ng babae ang mga tao sa paligid. Ang isa sa mga direktang sinabi o ipinahiwatig ng kanyang presensya ay many slightly boys that she calls friends. At ang pinaka-importanting bahagi ng kanilang pagpasok ay ang eksena sa courtyard. Sabi sa lyrics na, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely face. Dahil sa kakaibang nangyayari, napagtanto ng lalaki na hindi normal ang lugar na iyon. Ayon sa lalaki, last thing I remember, I was running for that door. I had to find the passage back to the place I was before. Kumaripas siya ng takbo, ngunit pagkarating niya ng pinto, hinarap siya ng nightman o guwardiya ng hotel at sinabing, relax. I said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like but you can never leave. Ibig sabihin, pwede kang lumabas kahit anong oras, ngunit hindi ka makakaalis. Sinasabing dinala siya sa isang silid at pinilit siyang makilahok sa isang pagtitipon kasama ang master. Sa dulo ng kanta may linya na, and the mater's chambers, the gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Ang master ay tumutukoy kay Satanas o kay Anton LaVey, ang founder ng Church of Satan, at ang feast ay isang ritual na pag-aalay o sacrifice. At ang beast ay ang antikristo o isang demonyo na hindi napapatay ng ordinaryong patalim dahil ito ay spiritual na nilalang. Ang pagtitipon kasama ang master ay ang paraan ng hotel para i-program ang mga tao. Gaya ng sabi ng nightman, we are programmed to receive. Sa oras na pumasok ka sa kwarto ng master at humawak ka ng kutsilyo para saksakin ang beast, naging bahagi ka na ng siklo. Ang pagtitipon ay ang paraan para mawala ang iyong sariling pagkatao at maging isa ka na lang sa mga boses na naririnig sa hallway. Sa madaling salita, nagtipon sila dahil ang Hotel California ay isang komunidad ng mga bilanggo. Nagtitipon sila para sa isang huwad na saya, habang sa katotohanan ay pare-pareho silang hindi na makaalis. Ayon sa ibang teorya, ang kantang ito ay simbolo para sa pagdiriwang sa pagkakatatag ng simbahan ni Anton LaVey, ang founder ng Church of Satan. Sa lyrics, sinabing, we haven't had that spirit here since 1969. Ang taon kung kailan inilathala ni LaVey ang The Satanic Bible. Ngunit ang koneksyon nila ay nagmula lamang sa mga urban legend at interpretasyon ng mga tao noong 1970s. Pinagdugtong ng mga tao ang petsang ito at ang salitang spirit na ang interpretasyon nila ay ang banal na espiritu. Sinasabi ng mga tao noon na ang Eagles ay gumawa ng kasunduan sa kanya o deal with the devil, kapalit ng kanilang pagsikat sa buong mundo, at ang kanta ay bayad nila para ipakalat ang mensahe nito. Ngunit ayon kay Don Henley, ang kanta ay tumutukoy sa bitag ng tagumpay at labis na pagpapakasasa.
Hindi ito tungkol sa isang multo sa hotel. At ito ay tungkol sa kung paano nagiging multo ang isang tao kapag hinayaan niyang kainin siya ng kanyang mga ambisyon, druga, pagiging makamundo o materialistic at bisyo. Ang Hotel California ay kahit anong bagay na akala mo ay makakapagpasaya sa iyo, pero sa huli ay siyang magiging kulungan mo. At kung nais mo ang ganitong kwento, halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga at misteryo. Hotel